Ito ay isang clam. Nang hiniwa ni ate ang laman, ay bumungad ang napakaraming perlas sa loob nito. Ito ang tanging hiyas sa mundo na nagmumula sa isang living creature. Satisfying naman tingnan ang pagkokolekta ng perlas sa isang ito. Dahil sa kanilang natural origin, iba't iba ang nagiging sukat at hugis ng mga hiyas na ito. Ito ay isang oyster, kamag-anak din ng clam. Makikitang kulay pink ang perlas na taglay nito. At ito raw ay isang rare color, kaya ingat na ingat sila sa pagkuha rito. Kung noong unang panahon ay nakukuha lamang ito sa wild, ngayon ay pina-farm na ang mga clams at oysters upang makapag-produce ng ganito karami at ganito kagandang mga perlas. At alam nyo ba na rito sa Pilipinas, natagpuan ang pinakamalaking perlas sa mundo? May haba itong 2.2 feet at lapad na 1 foot. At isa rin ito sa pinakamahal na perlas sa buong mundo. Nagkakahalaga lang naman ito ng $100 million o nasa mahigit 5.6 billion pesos sa pera natin ngayon. Ang pearl o perlas ay galing sa mollusk o mga hayop na may malambot na katawan at may mga shell gaya ng oyster, clam at mussel o tahong. Ang perlas ay isang gemstone na nabubuo bilang depensa ng mga mollusk. Kapag pinasok ito ng irritant tulad ng dumi o parasite, binabalot nila ito ng nacre o kilala rin sa tawag na mother of pearl upang protektahan ang sarili hanggang sa mabuo ang pearl. Nakadepende sa kapal ng layers ng nacre kung ano ang magiging kulay ng bawat isang pearl na available sa halos lahat ng colors. Ngunit karaniwang puti, krema, itim, gray at silver. At alam nyo ba na napakabihira lang makahanap ng natural pearl? Kaya marami ang mga nag-aalaga o nagfa-farm nito. Mga bansa sa Asia at Australia ang leading producers ng pearls. Nangongolekta ang pearl farmers ng juvenile pearl oysters mula sa wild o sa oyster breeding program sa hatcheries. Kapag umabot na ito sa tamang laki, sasailalim na ito sa grafting, isang operasyon kung saan nilalagyan ng nucleus at mantle tissue ang pearl packet. Pagkatapos, ibinabalik ang oyster sa tubig at inaalagaan sa malinis at ligtas na kapaligiran. Depende sa uri, inaabot ng 6 na buwan hanggang 4 na taon bago ma-harvest ang pearls. Kapag maganda ang kalidad ng pearl, maaaring ulitin ang grafting sa parehong oyster. Dahil sa haba at hirap ng prosesong ito, kaya mahal ang halaga ng pearls. Ang presyo nila ay nakadepende sa uri, kulay, sukat at origin. Ang freshwater pearl na siyang pinaka-common ay maaaring magkahalaga ng halos 3,000 hanggang mahigit 113,000 pesos sa pera natin ngayon. Samantalang ang pinaka-valuable na Golden South Sea pearls ay naglalaro sa kulang-kulang 85,000 to 1.7 million pesos. At nabanggit natin kanina na sa Pilipinas natagpuan ang pinakamalaki at pinakamahal na perlas sa buong mundo. May bigat itong 34 kilos at nagkakahalaga ng $100 million. Galing ito sa isang giant clam na nakita sa isla ng Palawan, kung saan primarily pina-farm ang ating pambansang gemstone na South Sea pearls. Sa katunayan, dito rin nagmula ang 23 pearls na bumuo sa kauna-unahang Filipino-made Miss Universe crown nitong 2024. Ito ang magagandang hiyas na sumasalamin hindi lamang sa ganda ng magsusuot ng corona, kundi pati na rin sa kagandahan ng bansang pinagmulan nito. Nagustuhan niyo ba ang content natin today, mga ka-awesome? Kung oo, mag-comment ng big yes! This is Ate O from Our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!